Mga kababayan, kamusta po? Muli po ang inyong lingkod, si Kamanong po ay nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentohan po tayo. Mag-umpisa na po tayo mga kababayan. Komentohan po natin mga tambay. Ito pong pahayag ni Atty. Guanzon at ni Ted Pailon tungkol po rito sa nilabas po ng Malacanang na napakalinis daw po ngayon ng budget, lalo-lalo daw po ang 2026. Napakalinis na raw po mga kababayan. At pakinggan po natin at komentuhan po natin ang mga pahayag po ni Atty. Guanzon at ni Ted Pailon sa issue na ito. Umpisahan na po natin mga kababayan. Pakinggan po natin. Unahin po natin si Atty. Guanzon at isunod po natin si Pailon. Ito na po. Kahit sabihin mong malinis ang budget, madudumi naman yung nag-i-implement. Ganun pa rin. Opo. Di ba? Kung magnanakaw pa rin dyan sa DPWH, ibig sabihin, nangungutang pa rin ang administrasyon ni BBM Opo. para dito i-funding sa budget na ito na nanakawin lang din ng mga corrupt. Yun ang problema kasi basic eh. We are a poor country. Tapos ganyan kalaki yung budget nyo, 6.7 trillion, deficit pa rin. Kasi ang sabi nga ni Secretary Recto, 1.6 trillion pa ang utang na babayarin dyan bawat taon-taon. Deficit yan. Saan nila kukunin yan? Hindi sa taxes natin. Dahil tayo ang nagbabayad ng utang ng administrasyon ni BBM na puro magnanakaw. Hindi nila, mga kababayan, lilin lang tayo nito ni BBM Nililin lang niya tayo. Firmado na rin po itong po, mga ating tambay. budget ngayong taon. Attorney, ano ho bang masasabi po ninyo dito? Totoo po yun nililin lang po tayo. Napakatindi po ang utang natin, ang deficit po ng bansa. Totoo po si Atty. Guanzon nililin lang po tayo. Dahil mahigit 3 taon na po na puro po corruption ang pinagagawa nila. Yan po ang mga issue sa kanila. Ngayon, kay laki-laki po ng budget. Hindi po ba? Yan din po ay binatikos din po yan ng kanyang kapatid na si Senadora Amy Marcos. Hindi lang po si Atty. Guanzon. Pakinggan naman po natin si Pailon kung ano naman po ang tawag niya po dyan sa napakalinis daw po na pinagmamalaki nila ang kanila pong budget na taong bayan po ang magbabayad ng mga inutang nila at sila naman po ang magnanakaw naman ayon po kay Atty. Guanzon. Ito po, pakinggan po natin si Ted Pailon. Kung ano naman po ang tawag niya dyan. Nalagdaan na po ang ating budget. Ang ating pong pag-aambag-ambagan mga kapatid ay 6.7 something trillion pesos. 793. Pinakamalaki sa kasaysayan po ng Pilipinas. Pero ang sabi ho naman po ng ating presidente, siya ba nagsabi nito o may mga ibang nagsabi na ito raw po ang pinakamalinis na budget. Oh no! Wow! Yan ang people-centered budget pa daw ito. Pinakamalinis na budget daw po sa kasaysayan ng Pilipinas. So, ito lang po sa atin dito. Pinakamalinis na budget. Siguro maganda ihambing natin ito, mga kapatid, sa isang pinakamalinis na kubeta. Tama? Pinakamalinis na kubeta. Kubeta pong Maganda naman na doon mo na squeaky ihambing. clean. Oo. Kubeta, mga kapatid, na angkin tab. Kubeta, mga kapatid, na hindi makikitaan ng anumang pong mancha o dumi sa kung saang sulok nito. Yan po, mga kapatid, ang pinakamalinis na kubeta. Oo. Pero kubeta pa rin. Pero, hindi, pero kung ang gagamit ay baboy, Ay! ano ang mangyayari sa kubetang malinis? Mabababoy. Yan. Teka po mga tambay, namatay po. Ano po natin, idugtong po natin mga kabayan. Ito po, meron po yan Dahil si... Sana mamatay lahat ng kurakot sa Pilipinas. Yan po. Yung po ang hiling ni Cara David, mga tambay. Mamatay na raw po lahat ang kurakot sa Pilipinas. Ayon po kay Cara David. Yan po. Yan naman po ang pahayag ni Ted Pailon sa napakalinis daw po na sinasabi nilang budget. At yung paliwanag po ni Atty. Guanzon, nakita nyo po, puro magnanakaw naman daw po gagamit. At dito naman daw po, mga baboy at kinumpara po sa kubeta.
na napakalinis daw po ng kubeta. Hinahambing po ni Ted Filon sa kubeta yung budget. Napakalinis, napakakintab. Kaya lang daw po, pagka ang gumamit daw po ay baboy, mali pa nga yung termino dapat po buhaya. Pagka ang gumamit po ay mga buhaya at baboy, mga kabayan, ano po mangyayari doon sa kubeta? Di nagkababuyan na at nagkabuhayahan na. Hindi po ba? Yan po mga kabayan, yan po ang komento po ni Atty. Guanzon dito po sa national budget na pinagmamalaki po nila. Ubod po ng yabang, ipinagmamalaki po na ang taong bayan po ang mahihirapan. Mahihirapan po ang taong bayan sa napakalaki na po na utang na wala naman pong pinatunguhan. At ito po ay sisingilin po sa ating mga buwis. Pero ang tanong, gaano po kalaki naman ang pakinabang ng mga hayop na yan? Diyan po sa ating buwis at sa mga inutang nila. Wala pong napatunayan at wala pong nakita ang taong bayang malalaking proyekto. Katulad po ni dating Pangulong Duterte na meron kang makikita na build. Hindi po ba? Ang nakita po natin, korupsyon, pamumulitika. Nang mahigit 3 taon, nagpamigay pa ng pera sa ICC umano. Napakahirap na ng bansa natin, ibinaon tayo sa utang, ipinamigay pa sa ICC umano ang pera ng Pilipino. Hindi kaya? At ipinamigay pa sa mga magpuprotekta pa sa kanya para hindi siya mapabagsak. Ginamit pa yatang panuhol ang pera ng taong bayan para proteksyonan po ang kanilang kawalang hiyaan umano para po maging pipi, bingi at bulag, mga kababayan, ang mga tao na kukundi na sa kanya at napakarami po ang nasilaw sa pera ng taong bayan. Hindi po ba? Nangunguna na po yata ang mga generals yata natin umano. Hindi naman po lahat. Mayroon pa naman po tayong matitinong mga general sa kapulisan at sa kasundaluhan. Hindi po ba? Yan po mga kabayan, ang komento po natin sa pahayag po at komento po ni Ted Filon at ni Atty. Guanzon dito po sa 2026 national budget, mga kababayan. Thank you po mga kababayan. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. Lalong-lalo po sa nakakagusto po sa atin ng ating tambayang mga kababayan sa YouTube at TikTok. At sa ating mga subscribers at sa mga nagbibigay po ng komento, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo. Thank you po. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng biyaya at tulong. Shoutout po kay Eric Hershio ng Canada, kay Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, si Jem Aris ng United Arab Emirates, si Annie Jo, ako si Pilam, Gay at Shena, Tatay Nick ng Canada, at si Balance Vision TV. Thank you po mga kabayan sa inyo po mga biyaya. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. Ingat po kayo sa inyo po mga paggawa. At syempre po yung panalangin at dasal po natin, magsama-sama po tayo ng ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte, ang ating Vice President at ang dating Pangulo ay maingatan po tayo sa kapahamakan, mailayo po tayo. At syempre po, madugtungan pa po sana ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo at makalabas na po siya sa lalong mabilis. Thank you po sa mga dasal po ninyo mga kababayan at ingat po. God bless po sa atin lahat. God bless po sa inyo. Tiis-tiis lang po tayo. Bye-bye.